Hindi napapansin ng ordinaryong Pilipino ang husay at katapangan ng Special Action Force Commandos magmula noong 44 ang nasawi sa mamasapan ng Maguindanao 1 taon ang nakalilipas. Pero nakilala sila sa marahas at madugong paraan. Napatay ang mga pulis komando sa delikadong misyon para kunin ang teroristang itinuturing na Osama Bin Laden ng Asia, si Zulkifli bin Hir or Marwan. Tinawag sila na SAF-44. Naging masalimuot ang pagtukoy sa dahilan ng sinasabing massacre ng SAF troopers na di umano'y pinangunahan ng mga miyembro ng BIFF at MILF. We seek for clear answers from the other party. The peace process. Paano eh? Ano ba itong overkill na to na ginawa niyo sa mga tao ko? Ako, hindi ako nakatulog kagabi. Nung nalaman ko yung medical legal report, nakita na eh. Ito lang po ang gusto kong tanong eh. Nakita niyo na SAF yan eh. Kahit anong violation pa yan. Kahit na po sinabi natin coordination, etc. Kahit na sabihin pa ho natin sino na nagpakutok. Kausap yan eh. Sa usaping pagkatahimikan, peace talks. Bakit niya tininis yung mga tao? At hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot sa kabila ng magkahiwalay na investigasyon ng Senado at ng PNP Board of Inquiry sa trahedya. Pero bago nangyari ang mamasapan o encounter, lingid sa kaalaman ng karamihan ay mayroong mga sundalong pulis na tahimik na tumutugis ng mga terorista at rebelde sa iba't ibang parte ng bansa. Bago matawag ang isang pulis na SAF Commando, dadaan muna siya sa mahaba at matinding training na ginagawa sa isang kampo sa Laguna. Ika nga ng mga nakausap naming SAF Commandos, kapag pumasok ang isang recruit sa SAF, dapat handa siyang magbuwis ng buhay para sa bayan. Ang Pasko sa Pilipinas ay masaya at masigabo. Inaabangan ng Pasko dahil nakasanayan ito na ipinagdiriwang kasama ang pamilya. The hopes, the fears, and longings. Ano po nung naisip niya yung gano'n? Sinamahan naming mag-Noche Buena ang tropa ng 42nd Special Action Company ng SAF sa Tumbler General Santos City. Karamihan sa kanila taon na ang lumipas simula nung huli nilang nakasama ang pamilya sa Pasko. Pero hindi ba kasang lungkot sa mga mukha nila? Sabi ng mga tropa, sanay na raw silang magdiwang ng Pasko kasama ang pamilya sa SAF. 3 taon mula nung huling makasama ni PO1 Metodio Corralde ang pamilya. Kahit matagal na si PO1 Corralde sa serbisyo, hindi pa rin niya nasasanay ang sarili na malayo sa mga mahal sa buhay tuwing may espesyal na araw. Yung anak ko, nung umalis ako doon sa amin, bagong panganak. So nung umuwi ako, hindi ako kilala. Magpo 4 years old na siya ngayon. Kapag kasama ko yung bata, dahan-dahan naman nakikilala din ako, tsaka sa tulong din ng asawa ko. Pinakikilala din ako doon lang sa mga picture lang. So minsan nakakausap ko sa telepono. Imagine, 4 years old, nanghihingi na ng gusto niyang pang Christmas ko yung tablet. Hindi katulad ng mga nakapanayam naming komando sa Mindanao, ang 44 na kasama nila na pinatay sa Mamasapano ay kahit kailanman hindi na makakasama ng asawa, anak at mga magulang nila sa Pasko. Wala, kaya hindi kami nag-celebrate ng Pasko. Darasal lang, wala kaming mga palamuti sa bahay. 1 taon nang nakalilipas ang trahedya, hindi pa rin naghihilom ang sugat ni Ginoong Garcia Tabdi sa pagkawala ng anak na si Chief Inspector Jednat Tabdi. Team leader si Jednat ng 84th Special Action Company o Seaborn na sumalakay sa kubo ni Marwan sa Barangay Pid, Sandawan.
At bilang pinuno ng grupo, siya ang naatasang kumuha ng DNA analysis ng terorista. Tubong Benguet, si Jednat ay isa sa mga 7 opisyal na sa kasamaang palad na pabilang sa SAF 44. Pangatlo sa 6 na magkakapatid si Jednat at 3 sa kanila ay miyembro din ng PNP. Ayaw ng ama ni Jednat na pumasok siya sa Philippine Military Academy. Mas gusto daw niyang mag-PNPA ang anak dahil ang pulis ay para sa peacekeeping sa mga komunidad. Hindi masasabak sa gera, hindi makakaharap ang mga terorista. Yung kapag sa PMA, talagang sasabak ka doon kasi panggirang mga PMA eh. Sa PNPA, sabi ko sa kanya, mas maganda yon kasi peacekeeping ka lang sa munisipyo ka, municipality, gano'n at saka sa city. Hindi namin alam yung talagang trabaho ng SAF eh. Kaya parang panatag ba kami? Talagang mga terorista palang hinahanting ng mga SAF eh. Noong araw na pumanaw ang Seaborn Commander, kinuwento ng kanyang ama na bigla na nang nabasag ang Shaku statuette na nakuha ni Jednat pagka-graduate sa PNPA noong 2009. Para sa kanya, pagpapahiwatig ito na may masamang nangyari kay Jednat. Sa gitna ng bakbakan sa Mamasapano, tumagos sa Kevlar helmet ni Jednat ang lumilipad na bala. Yon ang kinamatay niya. Talagang matapang yun pag naka-uniforme. Pero pag hindi siya naka-uniforme, parang may pagkabakla nga eh. Parang kingkoy-kingkoy ba? Kaya yung mga pumupunta nga dito, sabi nila, tinitin, parang hindi pulis yung anak mo. Kasi kahit na pumupunta kami sa Zamboanga, nagpupunta kami, namamasyal kami, ano lang, parang ganyan, naka-short pan lang, hindi mo makikita na talagang pulis siya eh. Pag naka-uniforme, saka mo lang malalaman na talagang tigasin din yun. Walang inuurungan yun pag naka-uniforme. Yung ano lang yung palaging tumatawag sa amin. Kumustahan. Talagang bigat sa dibdib kasi wala yung justice sa kanila eh. Sino ba ang may kasalanan dun? Sino ba ang pumirma ng mission nila? Bakit umaga nakipagbakbakan sila eh. Wala silang artillery support. Itutuloy namin ang laban ninyo para makamit ninyo yung justice. Yun gusto ko lang sabihin sa kanila. Kasi para sa akin, nagawa ko na yung mga ritual na para sa kanya, yung pag-uugali namin. Parang kinikilig na teenager si Dr. Christine Sempron tuwing naaalala niya kung paano siya niligawan noon ni PO2 Romeo Sempron. Sabi daw niya sa sarili niya, parang suntok na sa buwan na daw. Hindi magpatawa, mag-send ng jokes. Si Romeo ang naging dahilan kung bakit may nag-iisang survivor sa 55th Special Action Company na nagsilbing blocking force sa misyon. Para mabuhay ang kaibigang si PO2 Christopher Lalan, pinatakas siya ni Romeo at sinalo ang mga bala na dapat tatama kay Lalan. Kasabay ni Jednat, paparangalan din si Romeo ng Valor Medal sa unang anibersaryo ng Mamasapano tragedy. Isang taon na pero malinaw pa rin sa isip ni Christine kung anong itsura ni Romeo nung huling beses niyang nakita ang asawa. Yung nakita kong mukha niya, kasi ano na siya talaga, so malaking tao man yung asawa ko. Kung i-describe ko siya, parang yung Hulk, parang ang laki na niya, dumoble pa siya halos. So, grabe na siya kalaki. Tapos yung bloated na bloated. Pag open ganyan, diretso din ako takbo sa labas. Kilala si Romeo ng mga kasama niya sa 55th SAC sa Zamboanga City na makulit, palabiro at masiyahin. Pati kay Christine, ito ang tumatak sa kanya na imahe ni Romeo. Han, wag mong isipin na ang reaction ko nandiri ako sa'yo. Sabi ko, hindi ko lang kasi gustong, hindi kita halos kayang tingnan ng ganyan kasi parang hindi na ikaw yan. Ayaw kitang titigan ng matagal kasi ayaw kong palitan yung mukha mong palaging nakangiti sa isipan ko ng ganyan. Kasi yun siguro, kung may maisip man akong pinaka-difficult kasi na moment siguro sa lahat ng pinagdaanan namin kasi yun. Kasi sabi ko,
kahit man lang yakapin ka, gusto ko mang yakapin, hindi kita kaya yakapin kasi di na pwedeng mahawakan kasi natutuklap na. Maaring para sa iba, overacting ang mga naulilang pamilya ng SA-44. Pero sabi ni Christine, Iba parang, kung hindi mo kasi alam yung nakita namin, parang magtataka ka, bakit ganun pa rin humahagulgol yung ibang parents, wives. Sabi ko nga, kung painter ako, sa vivid ng makita ko sa isipan ko, kaya kong i-draw kung painter lang ako. noong kami ay dumalaw sa kampo ng 55th SAC sa Zamboanga City, nakita namin ang tore kung saan tumatambay si Romeo tuwing siya ay nagre-review para sa kanyang police eligibility exams. Naapektuhan man ang pamilya ng karamihan sa SAF dahil sa kanilang tungkulin, ang iba naman ay nakakahanap ng pag-ibig. Wala. Hindi talaga. Hindi talaga kami ng Christmas. Alam mo yun yung feeling na Christmas na, wala siya. Wala talaga nagluto. Natulog lang kami that time. Si Terson ay kabilang sa main effort ng operasyon na binubuo ng Seaborn. Sila ang assault team na pumasok sa kubo ng teroristang si Marwan. 24 pa lang. Ano na siya? Sabi niya, ako na lang mag-market. Ganito dapat yung lutuin natin. Ako na lang ang pupunta. Lahat siya ang gumagawa. Siya nang luluto. We pray together before we eat. Magtuturoan pa kami kung sino magpipray. Tapos siyang magsasabi, ikaw daddy, kasi lagi kang wala. Isang linggo bago ang unang anibersaryo ng Mamasapan na tragedy, pumunta si Janet kay Terson kasama ang 6 na taon nilang anak sa La Trinidad, Benguet. Inosenteng naglalaro si Arajil sa paligid ng puntod ng kanyang ama. Akala lang daw niya natutulog lang ang daddy niya. Kwento ni Janet, hanggang sa huling sandali ni Terson, kalagayan ng pamilya ang inuna niya. Tapos tumawag. Tapos sabi niya sa akin, okay kami. Tapos nag-text ulit, okay kami. Basta ipag-pray mo lang kami. Yun lang ang last na text niya sa akin. Tapos sabi niya, tukanalipaw kami, huwag kang mag-alala. Kasi may nakita ako sa TV, Mamasapan, no? Hindi ko naman alam, pareho pala yun. Tukanalipaw pala yung Mamasapan, ay iisa. Hindi pala magkaibang lugar yun. Talagang pagbata, very receptive. Kasi naaalala niya pa hanggang ngayon yung sabi ng daddy niya before. Naglulutuan tayo ng daddy niya sa kanya. Ako, alam mo, pag malaki ka na, ikaw nang magluluto para kay mama, ha? Kasi tatanda na si mama. Ikaw na lang kasama niya. Tapos, ngayon ko lang naiisip, bakit hindi siya kasama na tatanda? Bakit laging ako yung sinasabi niyang tatanda na kasama ng anak ko?